everyone. Today we are the group 6 of child and adolescents. Our topic is all about children and development of preschoolers. Let me read you a quote from J. Robert Oppenheimer. There are children playing in the street who could solve some problems in physics because they have modes of sensory perceptions that I lost from above. So, according to Robert Oppenheimer, ang child kuno ang mga bata nga naa sa street is nasa knowledge na makasolve sa ilahang physics nga kanang dugay nila nga nawa. So, meaning na is kanang ang mga bata bitaw is nasa natural o fresh na kanang pangunahon na. So, ang mga dagko na is na naman sila limitation mo pag-ubang mahadlok na sila o magkamali. So let's proceed to preschoolers symbolic and intuitive thinking. There are two sub-stages of Piaget pre-operational thoughts, namely symbolic sub-stages and intuitive sub-stages. So first, symbolic sub-stages. In this stage, preschoolers improve their thinking by using language better, drawing objects when they are not present and engaging in make-believe play. So, in this stage, ang preschool is naka-improve na sila sa ilang panghuna-huna o maka-use sila language o tarong. Maka-himo na po sila, maka-drawing na po sila by using ilahang imagination sa dili or wala na present ka na ang mga objects. Next is intuitive stages. In this stage, the development in their language ability facilitates their interest asking of questions. So, ani stage is ang mga bata is na sila yung litany of questions. Like, kanang kasagaran nilang question is, nganong yellow man ang adlaw, nganong nindot man ang palibot. While preschool children exhibit considerable cognitive development to improve cognitive process, still show some aspect of immaturity and limitations. Pero bisan pa, nanas mo na learn bitaw nga pre-arming na stage is nagyapon sila immaturity of limitation. So for item 1, someone switch on the computer and for item number 3, the 3 push the lift off and the screw down. The remark indicates that preschool children believe that inanimate objects have life-like qualities and capable of action. This referred to animism by Sandra 2002. So, ang animism is kuha na siya ka ng mura na siya ka ng mahitabo sa preschoolers. Ang animism is kuha na siya ka ng kanang-unahuna ito na sa mga bata nga bisan bitaw ka ng like for example kanang kahoy is para nila kay nilihok daw sa una or tungod sa kahoy mo natawag ang dahon. Or like another example na is ilaha ko nung turn on ang lightnings. Then for item number 2, child suddenly moves to the phone believing his father can see him. So, for example na din kanang item number 2 is ang bata bitaw like nanawag kita yang iyahang mama. Then pagtawag sa iyahang mama kay niya na og niabot na ba imuhang papa. So niya na siya like me iyahang gihatagan og kanang iyang gihatagan og movements na inud siya nga naa na iyahang mama. Piaget calls it egocentrism, the inability to distinguish between one's own perspective by Sandra 2002. So, ani is ang bata kay naguna-huna man siya nga nakitaan siya sa iyang mama or papa well nag-call sila mo nang ninud siya nga nagpasabot na naan na abot na iyang mama or papa. For item number 4, preschool children shows a limitation in their intuitive thinking as described by John W. Sancho 2002. So for item children, ang preschool nga bata na sila kanang nag-show sila limitation sa ilang intuitive thinking. Like for example, is nag-ask sila o kanang amount of kanang tubig bitaw kanang ilang pangunahuna kay taas man ang baso meaning daghan usod kay umubo ang baso gamay ra ang usod nga tubig. Then for item number 5, child asks a series of why questions. So ani nga item is ang mga bata jud is dili jud na malikayan nga sige sila pangutana o ngano man jud nga yellow man jud ang sun, ngano man jud nga landag man jud ang adlaw, ngano man jud nga color blue man ang imong sanina ana.
asking question is the function of their unsatiable curiosity coupled with the dramatic increase in language. Pero kanang ilang pagpangutana ana is maghatag na nilang development. Maka-learn sila ana nga mag-ask sila nimo nga nganong color yellow man ang adlaw. If buha na tulong ngano, makahibot sila o nganong yellow man ang adlaw. Then for item 6 and 7, something to do with preschool children attention. Preschool children are easily drawn to flashy, noticeable details causing them to ignore the more important parts of the task. So for item number 6 and 7, ani is kanang ani nga kanang item is kanang bitaw mas maka-focus na bitaw sila ana kanang experience ganahan sila, like for example kay nang laat hintay sila o kanang sa park na enjoy bitaw sila kanang experience is dili nila na malimtan o dili na nila focus nung kadtong uban ana nga time kay mas naka-focus naman sila to kanang na-enjoy sila nga experience. For item 8, a pre-operational child will stay reversibly, meaning dili sila makahuna-huna nga pwede pa mabalik bitaw like nayabog hintay ang gatas ana nga table, dili na sila makahuna-huna nga pwede pa ito mabalik nga dili na iyabog ang gatas. So they do not understand that something or change and they report it is a mistake. So mo lang lingon nga kung nayabog hintahay ng gatas ilang kahuna-huna dili na pwede ibalik ng gatas na nayabog. For item number 9, preschool children use to constructive reasoning, meaning they link to unrelated events and assume one cause or another. So for item number 1, kanang ang preschool children is kanang nasa constructive reasoning, meaning na ay kanang duha ka event na unrelated bitaw nga maka-assume sila nga may nakaingon. Like for example, kanang nagkaon ka og cake din wala nimo bahini ang imuhang igsuon. So makahuna-huna then pagkataod-taod dito kay wala nimo tagay cake ang imong igsuon gihilantan siya. So meaning ang mahuna-hunaan sa bata na kay wala nimo bahini og cake imong igsuon mao tong gihilantan siya. Ingana ang mahuna-hunaan nila kay nanabi sila yung constructive reasoning. Then preschoolers thought still in the pre-operational stage are developing symbolic through thought they can mentally represent that are physically present. So, ang preschooler is nakahuna-huna sila mga events or mga object na bisan wala na nakita niya. This allows them to remember past events, pretend objects have new rules, and understand that pictures and letters stand for real things, sounds, or events. So, makahuna-huna sila ang mga bata ni nga like wherein ang recognition daw sa the child is special. Ang mga letters, objects, o mga numbers is nagdupad sila o nag-mix-mix. So, muna yung mahalo siya ani nga item. Then, let's proceed to brain connection in the preschool years. Because of fascinating development in neuroscience, brain development of young children have gained interest to the field of early childhood. Young children's brain development through neural connection called synthesis and understanding. This helps improve how we care for each preschoolers. So for brain connection in preschool years, nagpasabot ani nga kani is nakikita ni siya enormous potential of preschoolers' brain to learn language, solve problems, and express emotion and develop in their independence. So ani ang brain connection in preschool years is maghatag na siya kanang mga potential sa mga students para maka-learn sila og dali. Kahibaw mo ang human brain is na contains of 50 billions para makahibaw na mo. By the age of 2, children have developed half of their brain cell connection that will be made during one's lifetime. Ang uban na brain cell is ma-develop nila if mas-schooling na sila. Around 6 years of age, the brain develops for sophisticated thinking patterns. So, ma-develop na nila fully kung hantod na ini kadako nila. Preschoolers' brains have enormous potential because there are billions of neurons to form countless connections to support learning, social growth, emotion, and independence. These connections develop best in a rich, supportive environment that offers
pagkain sa ilang family para daghan silang mahibawan. Stressful or unstimulating environments and harm brain development, affecting memory, learning, and behavior. So, kailangan siya ng ating mga anak o na yung mga bata nga inyong kauban, kailangan kanang normal o professional kamo iho kay once kanang like makakita sila nga imuhang ikulata imuhang kanang imuhang friend kanang mura sila makahuna nga kanang hadlok sila nimo ikaw na sila yung negative thoughts nimo kung imo nang buhaton silang tumangan. Teachers play a crucial role in creating environments that nurture healthy brain growth. So, kailangan kung ang mga teachers is na sila yung important role para ma-shape o sakto ang pagdako sa bata o maka-learn sila sakto. So, let's proceed to language development. Young children's understanding sometimes gets ahead of their speech. As children go through early childhood, their grasp of rules of language increases, morphology, semantics, and grammatics. Symbolic thinking involves language literacy and dramatic play. Children rapidly conclude in sounds linked together to make words and words present ideas, people, and things. Throughout the preschool years, children's language development becomes increasingly complex in four main areas. So, ang four main areas is first is phonology, meaning speech and sounds. Speech and sound. Semantics is word meaning. Syntax is sentence and construction. And grammatics is conversion or social use of language. So, mga main areas is makatabang lang para dali makadevelop ang mga panguna-una sa mga preschoolers. Preschoolers learn the new word through fast mapping and begin forming longer, more sophisticated sentences, although they often make predictable errors such as foods or gold. So, ingat kuan, kailangan siya na ay good environment ang mga preschoolers for them to learn better o kanang makakita sila lain ng mga experience na kanang makasabot sila ng mga panghitabo. They also try to form questions using natural innovations rather than correct grammar and struggle with understanding consequences. So preschoolers is mag-ask na sila kung unsa na sa ilang pangunahuna ng time. Kung sa na sila ang pangunahuna nga mag-ask sa nimo, and ilahat mo lang ask directly nimo. As vocabulary and grammar improve, preschoolers become better conversationalists and using language strategy in social situations. So, kung ang bata is kanang nagdugay na siya schooling, makalearn na siya daghan, makagamit na siya sakto sa mga grammars o na siya vocabulary words. Parents, teachers, and caregivers can observe children's progress in this area. So, ang parents, teacher, o mga nagbantay niya sa pag-eskwela is ana sila makakita na naay progress ang bata while schooling. In these areas, children with speech difficulties may need support from the speech language pathology. So, naiuban mga bata nga, dugay sila maka-learn or dugay dito sila makalipot ana o nakasabot ng mga lesson. So, if nakitabo nila, malay mo na sila yung sakit or na sila yung malfunction sila na. So, muna need nila mo doon ang kanang pathologies para magawa kung unsa nilang sakit sa bata. So now I'm giving the floor to my fellow reporter. Next is Lee Vygotsky's social-cultural theory. So the key theme of Vygotsky theory is social interaction plays a very important role in cognitive development. He believed that individual development could not be understood without looking into the social and cultural context within which development occurs. Social interaction and language, central factors in cognitive development. So, according to Lee Vygotsky, ang social interaction is dakong-tabang sa ato ang learning and development. He believed na dili lang gikan sa atong kaugalingon ang learning, kundi gikan pina sa atong palibot like culture or sa mga tao nga nitabang nato like teachers, parents, or classmates. Next is social interaction. It contributes to the cognitive development of an individual.
social environment of the community takes on a major role in one's development. So, for example, kanang magtuon ta og sayaw. Mas dali nimo makuha ang mga steps kung naay magtudlo nimo or na kay kauban mag-practice kaysa magtuon na ka nga magtuon na ka sa video or magtuon na ka nga ikaw ra isa. So that means nga ang learning is mas effective kung naay interaction o cooperation. Makakat-on pagikan sa uban o mas dali nung masabtan og unsay buhaton. Next is cultural factors. Culture played a crucial role in cognitive development of children. So Vygotsky also said nga culture plays a big role in how children think and learn. Like for example, ang bata nagtubo sa pamilya nga kanang hilig magluto. Makakuha sila og interest ana. Walang tanaw sila sa isang parents nga nagluto, maka-learn sila unsaon pag-prepare og mga foods or eventually ganahan sila magluto. So ang culture is maka-influence jud sa atong learning og way of thinking. Next is language. Language open the doors for learners to acquire knowledge that others already have. It serves a social function, but it also has an important individual function. Talking to oneself is an indication of the thinking that goes on in the mind. Private speech is a form of self-talk that guides the child's thinking and action. Next is learning by doing. So, through language, makashare ta og knowledge sa uban o makakaton pugtas. So, for example, kanang ang bata nagtunog suwat ngayon ang mama, sige na, isuwat ang letter A, pasaka, paubos o patakilid. So, gamit ana nga language, makasabot ang bata o unsaon pagbuhat. Usahay po ang bata mag-self-talk or makikistorya sa isahang kaugalingon like may ani ko magsugod, ay irisin na kay na mali. So, mao na gitawag nga private speech. Ug makatabang ni siya sa bata nga magtuon ug mag-guide siyang action. So, next is Piaget. Piaget is more individual in focus. Next, believe that there are universal stages of cognitive development. Next, did not give emphasis of language. While Vygotsky, more social in focus, did not propose stages but emphasized on cultural factors in cognitive development. Stresses the role of language in cognitive development. So, ang balahayan sa Piaget o ni Vygotsky is, si Piaget is more individual focus, while si Vygotsky is more in social focus. So, next is zone of proximal development. The certain level of competency when a child attempts to perform a skill alone is called zone of actual development. Scaffolding, support, or assistant. More knowledgeable, competent, or MPO, competent adult, or peer. So, for example, ang bata nagtunog kanang bike. Sa kinaunhan, di pa ni siya kamao, magkatumba-tumba pa na siya. Pero sa kadugayan, nanay mo tabang niya, makapadagang na siya o pinagsinay. Kana nga stage, mauna ang GPD or Zone of Proximal Development. Makabuhat ang bata basta na ay mutabang. Next is scaffolding. It is a Vygotsky term for the appropriate assistance given by the teachers to assist the learners accomplish a task. So, scaffolding, which means support or tabang or MPO, more knowledgeable other like teacher, parent, or classmates nga motabang sa bata nga makakaton. So, in short, Vygotsky theory teaches us nga learning is a process. We learn faster and better kung naay support or guidance of interaction sa uban. So now let's continue to discuss about the young children's theory of mind. The theory of mind refers to how individuals understand mental processes, which is the ability sa usa ka tawo giunsa o unsaon nga masabtan ang process sa atong pamuna-muna. So sa ages 2 to 3, children realize that the mind exists and begin using words like want, think, and remember. So ang mga bata
na nag-edad o mag-edad o 2 to 3 years old, makarealize sila nga na-exist day ang mind. So, natay pang mahina din. Kung na sila kung gamit yung mga words like 1, 3, and remember. So, sa ages 3 to 5, they understand their own and other thoughts. Know that people can have false belief and distinguish between reality and fantasy. So, ano yung ages ng mga bata? So, makasabot sila sa ilang kaugalingon, aware na sila about themselves and their own thoughts and also to others. And then, makasabot na po sila nga every individuals natin tayo mga lahi-lahi ang perspective, opinion, and sa mga individuals po, makahimot sila ng mga mali. And also, kung ano po sila or aware na sila about kung unsa ang mali or ang sakto. Then, development shaped by social experiences such as communication, imitation, make believe, play, and interaction. So, ang development sa usa ka tawo makuha sa social experiences. So, kanang social interacta sa mga sa ubang tao. So, tungkol nila na atay mga learn something na atong masunod bitaw kung sa atong marunong, kung sa atong makita nila murag ma-apply sa atong kaugalingon. Then, receptive language. So, the child is able to understand both verbal and non-verbal forms of communication. So, ang mga bata, makasabot na sila kung sa ay both verbal and non-verbal forms. So, kung naman taon sila ng verbal o non-verbal mo. So, sa ages 3 to 4 years old, speak in simple sentences, use preposition, verbals, and past tense, and talk clearly about events. So, sa 3 to 4 years old, mga istorya na sila o mga simple sentences. Kamao na sila magamit ng prepositions like na or nasa, ruler, ru. So, sa ages 3 to 4 years old, speak in English sentences with prepositions, plurals, and past tense, and can talk clearly about events. So, sa 3 to 4 years old, makasila na sila yung mga simple sentences. Kamao na sila magamit ng prepositions like na or nasa, plurals, and past tense. And then, kaya na po nila nga, share yung mga istorya about sa kung unsa mga na-experiences, mga experience nila. So, sa 49 to 60 months or 4 to 5 years old, goes and tells the story about his Joey. So maka-share na sila o maka-explain sila about sa ilang mga issue, sa ilang mga buhaton. For example, may perform sila mga gamit, mga toys. So, maka-explain na sila kung unsa ang ilang pasabot sa ilang mo. Then sa pre-reading and pre-math, the child is able to match identical objects, color, shapes, and symbols. So, ang mga bata, they can able to match because mga colors and shapes. So, sa 21 to 36 months and 1/2 to 3 years old, they can match color, shapes, and letters. So, kung ano sila mag-match mga colors, shapes, and letters. So, maka-identify sila kung unsa po lang uppercase or a big letter or small letter. So, sa 3 to 4 years old, happy simple shape pattern, recognize familiar logos and signs. So, maka-recognize na sila or makaila na sila sa mga signs and logos. For example, kung sa CR, so kung ano sila kung asa. Kung mail sila, kung ako sa Twitter, kung sila kung asa sila bato sa mail nga CR, na clear mga signs, mga logos. So,
kung sa lowercase, kanang uppercase nga, wag ito is pattern mo sila isundon nga usag-usa. Kung makahibola po sila mo spot yung mga numbers na why sundon. Kung na, why mga reversals, may pag hindi kita magbalik-balik. So, para po ita, look na nakasabot mo. So next is cognitive development. If a child is able to sustain attention and regulate his activity at age expected. So at 2.5 to 3 years old, a child completes simple tasks without problem. So at 3 to 4 years old, the child is instructed that focuses on his remain settled while free to a picture book for time. Remain settled while listening to sustains attention and concentration in fact when work in a school setting with minimal while he activating supervision in the hand of parents. At 4 to 5 years old, the child sustains attention and concentration on a table activity for 15 can work on a school assignment and independently. So, sa 4 to 5 years old, ang bata is magkuha na siya sa iyahang assignment isang walay abang sa iyahang parents. Higher order mentality. Child develops basic concepts pertaining to objective constancy, space, time, boundary, relation, and uses this as the basis for understanding how materials are categorized in his or her environment. So, at 1 to 6 months, the child knows the difference between a recent event and one that happened a long time ago. So, makahinto na siya kung sa'y kalahian sa lugar na nagtabo or sa pag-upang ng one correspondence understands the concept of number quantity relations from 1 to 5. Group objects and shape. So, we're going to siya mag-focus sa mga object na kaning square, aning, circle, aning, sugat asang kamuta. Arranges objects by length. So, we're going to suggest kung saan pag-arrange aning sa pagtakas, aning ang mundo. So, arranges objects according to size. So, we're going to suggest asan niya i-arrange ang gamay at ang small. Then, can tell in what way two things are the same and can tell in what way two things are different. So, makahibaw na siya o unsay kalahian sa duha ka butang. At 3 to 4 years old, a child can tell which superior lies to items based on its area. So, hibaw na siya asay mas nindot sa duha ka butang no? Yes, area. Groups pictured objects according to category. Can tell which left and right in so diba si John asay left and right. So understands more and less. Understands the concept of conservation of matter at a rudimentary level. So at age of 4 to 5 years old, a child can tell which is the left and right people facing in a mirror. So may mga si Jao, kanang naa si Jay kakubang itang mataw. May si Jao, assign left and right and ang iyang kakubang. So next, a child knows the difference between yesterday, today, and tomorrow. So the child demonstrates the concept of addition using finger or objects. The child understands the concept of number quantity relation for 1 to 10. So the child demonstrates the concept of subtracting using fingers or objects.
next is ikaw feeling or mga legal nga pagtinong. Ang goal niya is help can understand the process of teaching and your awkward compulsion. So, ang mga bata makasabot na sa mga hinungdan or mga maunod na vehicle o makabuhat o sa sakto nga muna or mga conclusion. So, itong 3 years old or 31 to 36 months, complete simple patterns with some help. So, kung ang makaman ng mga bata makaman ng mga simple nga pattern basta magka ng tabangan yung siya gamay. So, example, ni kay kung imong hatagan siya og pattern nga like pula-pula, asol, yung pula-pula. So, makasusin niya sa asol ani kay itagaan mo siya pattern na rin ka pula-pula asol. So, next is 3 to 4 years old or 37 to 48 months. Identify stealing or incorrect pictures. So, ang mga bata ni kay makailan na siya sa sayop or kanang kataunan nga mga tagboy ba. So, example ni kay katawa siya kay kung makita siya og manok na nagsulubog like sa hatos nga na makapaan siya ba maka-defend siya. Next is still stories or experience in order. So, ang bata ni kay makastorya or makasulti na siya mga nasinitaan nga panasinagian nga mga sunod-sunod. So, example ni kay may siya pag mata na ko, nikaon ko, ba naligo ko, dahil isulod ko sa school, na makasunod-sunod ko sa istorya. So, next is understands humor and opposites. So, makasabot din sila sa mga, ang bata niya makasabot din sa jokes ba or mga pulong nga nasupahi or opposite. So, example ni kay kung imo pangutan-on, kung siya opposite sa taas, mutuwag siya og kanang ubos, may anak, kuan siya. So, next is gives reasons for likes or dislikes, arguments or legitimate. So, makatag na siya, ang bata niya makatag niya og rason na anong ganahan siya o dili ganahan. Makatubag siya o kanang like vehicle ba. For example, kay ganahan, ngayon siya, ganahan kong dula ani kay lingaw, dili ko ganahan ani kay saba kaayo. Yan na siya, makatag niya siya mga results. So, sunod is complete pattern independently. So, ang bata kayo makaman na siya og pattern nga walay ka ng tapang nimo. For example, ani, siya na mismo mo makumpleto sa color or shape pattern ana. Okay. 4 to 5 years or 49 to 60 months. Understands that order does not change quantity. Example, 2 plus 3. Ang bata ni kay makasabot na kanang iyon usab ang nagkadahon ng bisan usbon ang anay. Example is kanang anay 2 plus 3 plus 3 plus 2 ana. Ngayon siya balhin ang 5 sa like balhin ang 5 sa 20 sa lalain nga hanay. Pagbuti niya siya og ganang 5 gapon sila kay ikaw man siya. Siya siya. So, 4 to 5 years or 49 to 60 months. Understands the order doesn't change everything. Example is 2 plus 2 equals 3. So, ang bata makasabog na dili na mausap ang pinagunong isa-isaon o kanang isa-usbon ang mga kanang-anay. For example, is 2 plus 3 equals 3 plus 2. So, kung may naman, kung kanay mo yun, o ibalhin ang 5 sa 20 sa lalain na hanay, kaya makasabot ko siya nga 5 na kung naghapon sila kay so, lagi na kayo makasabot na siya ka kadaghanon dyan o kusang pag-usbon may ito rin. So, next is predicts what will happen next or how a story will end. So, ang bata makailan na siya o kanang makatagnan siya kasi sunod na kanang ito po o kasi istorya. So, example ni is nagbasa kag story nga bigon siya o murag mudagan ang hero sunod anak na like yan bitaw karon siya sa sunod nga mahitabo nga ending. So next is planning and organizing. So ang goal niya or tumong is child can plan and organize simple familiar tasks. So makaplano na ang bata makaplano o makasunod ang bata sa mga yano or familiar nga mga butang. So 2 to 3 years plan activities with adult help and gathers needed materials. So ang bata makaplano na sa mga kalihukan uban sa tabang sa mga tigulang or makapagantang sa mga kinahanglan. So example ni kung mayon ka pag-drawing ta, ganun siya ang kuha sa papel or kayo lang basta imo siya iingnan nga na babor. Ano siya? And then 3 to 4
follows organized steps when dressing or bathing. So, ang bata makasunod siya sa klaro nga mga lakang kung mag-ilis or maligo. So, example ani kay una kita siya. Una isulob ang shorts, sunod ang t-shirt, ay medyas, sunod siya sa mga sequence bitaw. Mapalo na siya sa organization. Sunod is 2 to 5 years learns how to carry out an activity without help. So, makaplano niya sa unsaon pag kanang pagtrabaho or pag-imo sa mga kalihukan bisan kanang walay tabang. Sample, ganyan siya magpintal ko o siya na yung mga andam sa mga tubig, brush or mga kape, etc. So this creative thought. So goal is child can generate new ideas or association. So ang kanang kayo mo na ang mga bata o kanang bagong idea nga mga kanang imagination ba. So 2 to 3 years engage in pretend grown up or story play. So bata magdula na sa mga parehas nga sa mga kadagko or kanang pretend play ba nga na magsada ko. So example ani is magpa-doctor siya o i-check up ang iyang delivery nga nabitaw mo tingnan na sa dawa present mo nalagi her mama or mama papa yan na. So next is invents new words or names. So mag-imbento na siya ng mga bagong ngalan or mga pulong. So example ani is ganun siya mama tanawa akong Zuzukar. Kita Zuzukar. Yung galingan imbento nga pulong Zuzukar pulong. Sabot ni card sa pulong. So, 3 to 4 years mixed simple jokes or fans. So, nag-ibon na siya sa mga simple jokes or mga kailang fans. Example kay, may ganun naglupad ang kutsara. Sige, kapoy, nakaw, ano siya, lagyan na bito siya. Tawa siya. So, next is create dances, song lyrics, and story characters. So, maghimo na, ang mga bata po kayo na niya maghimo og sayaw, kadakanta o mga character nga sa istorya. So, example is, ngayon siya, ako si Princess Lala, niya magsayaw-sayaw po sila. Yan na. So, next is mix up roles for games. So, ano siya, ang bata maghimo na siya gagaling yung roles sa iyang dula. So, example, role, dili mo siya git ang daog. Yan na ito. So now, 4 to 5 years, draws sense from memory. So makadrawing, ang bata makadrawing niya sa mga eksena gikan sa iyang mga memories or memorya. So, example is makadrawing siya sa park nga iyang giatuan bisan wala may picture ana imagine niya siya ba ana. So next is 5 to 6 years. Draws or paints imaginative fantasy scenes. So, ang bata makadrawing o makapinta o mga imaginations or mga fantasy niya may scene niya na. So, example is magdrawing siya or magdrawing siya o kanang dragon o nahulbot o stars sa kasino na lumikad niya. So next is cognitive flexibility. So goal is child can adapt thinking and behavior to new situations. So ang bata makapahiangay na sa bata sa bagong sitwasyon pinagi sa pag-usab sa iyang una-una og ginahatan. So 3 to 4 years adjust actions based on experience. So ang bata mo adjust sa iyang mga buhat based sa iyang mga kanang na sanita na kasinatian or experience. So example ani is kanang dili mo work yung tower iya dayon kun ang paagi sa pagtukod niya na itaw example. So next is tries different solutions to problem. So sulay na siya sa mga kaladaing paagi para masubrat iyang mga problema. For example is dili niya maabli ato sa kaladuan sila siya og laing pamagi og pangayo og tabang na. So, this is transitions between activities and study. So, ang bata kay makabilhin na og kanang laing kalihukan na kanang isira niya ba kanang dali na niya mahaton sa. So, example is moingon ka time to eat mo nang siya sa dula mo to sa lamisa. The next last is notices and adapts when a conversation topic changes. So, ang bata makabantay na og mo adjust na kung mausap ang topic sa istorya. So, example is magstorya mo magdulaan niya. Kalit kag ingon nga
Dahil kasi ito pa, no? Kasi gusto ko ulit lang siya na. O, apo. That's all. So, let us continue to discuss the last part of the report, the role of caregivers, parents, and teachers in the cognitive development of the preschoolers. Parents and teachers play a major role in shaping how preschoolers think and learn. So, ang parents and teachers is dako niya og tabang sa ini-develop sa cognitive development sa mga bata. Kasi sila may unang magtugo sa mga bata bitaw sa ilahang dapat buhaton. So, dapat ilang role para sa pag-develop sa cognitive development sa bata. The wrong approach to teaching can harm a children's development even with good intentions. So, dapat tarungan din mo tutudlo ang bata para dili nila mamali o bitaw dili nila mamali o take bitaw sa take nila o sakto niya mabuhat nila sakto ganahan ipakingon. Preschool should not be stressful or focus only on academics or exam. Instead, learning should be fun, engaging, and age-appropriate. So, ang mga preschoolers is dila ka dapat mag-focus sa academic or sa exam. Dapat mag-focus po ka para malinaw ito sila niya. Para di sila mag-board niya, dapat sila mahigawan as a teacher or as their parents. So, there are the appropriate practices to develop the cognitive skills. For 3 years old, talk with children using short sentences and ask and listen. So, para matabang o develop sa cognitive development sa bata, kinahanglan ka lang istorya using short sentences, diba ang mga bata kahilig mo na sila o istorya o pangutana. So, dapat as a teacher or parents, malinang po ka para ma-develop sa cognitive development. Add your information to what they say. Expand their sentences. So, kung na sila ipang-istorya mo kahilig sa istorya ng mga bata, kinahanglan po i-expand din mo ang ilang what they say. So, yung mga kung ano mo ang ilang ipang-istorya para mas maraga nilang kabawaan. So, mas madali i-develop ang ilang cognitive development. So, number 3 is teach them to memorize their first and last name. So, ano po, dapat is tuluan mo sila o unsa ilang first and last name. Parang, as a parents, tuluan mo sila silang first and last name. Parang, i-dispila nila, mas madali na nila o identify o unsa ilang first and last name. O na pa yung mga tanan nila, magsabaw na sila unsa ilang first and last name. So next is provide books and read together, discuss stories and ideas. So dapat po provide mo sila og books niya. Read together, discuss stories and ideas para mas mo develop nila ang cognitive skills kay sa pag-read ka o pag-read of books is daghan mo siya mayawan kay daghan man details ang libro. Number 5 is encourage interest in reading and writing through fun activities. So, i-encourage ko din mo ang mga bata na magsulat kay parang mas magsulat o magbasa kay parang mas ganahan bitaw sila, maanad silang magsulat o magbasa okay, mag-skill of one. Number 6 is count objects and include them in measuring or sorting. So, dapat tudloan po nila ang mga bata o mag-ihap kay parang makamaulan sila mag-ihap padang sila sa school. Number 8, provide toys that can be group or match. So, dapat mag-provide pagka o mga duwaan bitaw. For example, kanang mga klase-klase nga color nga duwaan niya. Ipa-group na mo sila o i-group na yung kintahin ng mga colors na kalain-lain kasi mag-ingat nga ipa-group na yung red, ipa-group na yung blue, ipa-group na yung black. So parang murag mas mugana bitaw ang ilang brain niya. Mas nakatabang na. Number 9 is sing songs, make rhythm instruments, and play musical games. So if kabalo po ka mo kanta, tudloan po yung mga bata kay mas ma-develop nila kung sa ilang ganahan bitaw sa ilang hilig. So next is for the 4-year-olds, read aloud daily and provide reading materials. So pareha po sa 3 years old, kailangan po mo sila i-train o pagbasa kay parang
makaanad sila kung magbasa-basa sila. So number 2 is sing nursery rhymes, finger plays, and encourage storytelling. So, number 2 is, di ba, mag-read, magbasa na sila og libro. So, kadong nabasa sila og libro niya. As parents, pangutanon bitan naman sila og unsay so datong gibasa nila nga libro parang sila na lang mag-ingon nimo ka nga mailan ba pud mo na if nabay nasabtan ang bata sa gibasa bitan nila nga libro. So number 3 is foster writing skills through drawing, labeling, and letter writing. So, kani number 3 is anaran mo sila og suwat kay pa anaran mo sila suwat niya mga drawing code para mas maanad sila ni padung na sila miskin na dili na sila mabaguhan bitaw dili na sila ma-board. Number 4, teach number and space concept. Kaya number 3 tudloan pud mo sila og number kay para mas maanad mas makibaw na sila og kung saan gagamit sa mga number. Number 5 is teach proper use of telephones. Tudloan pud mo sila og magamit og telephones para ug na sila ikon na makakibaw sila magamit og telephones but dili jud permission ang paggamiton og cellphone kay hindi man sa bata. So number 6 is let them help plant and plant a garden to observe growth. So, kung tayo mag-garden ka, dapat apilo nimo ang mga bata para makabaw sila ba nga ganun nimo gamay pa na tapos matubo na tanong dako na makabaw sila nga na bitaw mo butang hindi investing bitaw ka para mas daghan sila kahibawan. So for 5-year-old is number 1 is add drama to reading, use different voices and let kids add to stories. So for 5 years old is magamit na ka og different voice while reading bitaw like nakitahay kay alamat kintahay nga basahon nimo. Lain-lain nun mo tingog ba para mo add og life sa imong gibasa niya para mas engaging po siya sa bata nga maminaw nimo kay lain-lain imong tingog mas ganahan siya maminaw sa imong stories. Let kids add to stories. So imong papunan para stories sa mga bata ug unsa ilang ganahan ipuno, unsa ilang mga idea para na mga stories. So number 2 is ask them to tell stories and write them down. Ani guman nimo basa, imo pud tong ingon nila og unsay sunod tong stories para mas makahibaw jud ka nga naminaw ang bata nimo niya na pud sila hibaw. So number 3 guys, ask what if questions to encourage imagination. So mag-ask kag mga what if na question para nga sila may imagination ka. Ay uno sa may nahitabo ato, ngani sila nana. So number 5 is engage them in sorting, counting, grouping names. So parehara anay 3 of 4 is encourage mo sila nga encourage mo sa mga numbers para mas makibalo sila sa mga numbers. Number 6 is take their questions seriously and explain clearly. So if na sila mga pangutanan nimo is dapat dili ka magbinuang bitaw kay para makibaw sila nga seryoso ka nya na sila mahibawan bitaw nimo and tarungon nimo i-explain para mas makasabot jud sila. Number 7 is encourage counting of everyday items. So mo gapon ihap-ihap gapon kag tudloan nimo sila og ihap. Number 8 is foster humor, jokes, and riddles through reading. So dapat hindi na po ka seryoso nga gabasa bitaw sa stories, mag-joke pug ka kay parang mas engaging sa mga bata, mas ganahan sila maminaw nimo. Lastly, number 9, support creative expressions through movement and dramatization. Pareha ay number 1 is kailangan po nimo bitaw mag-drama ka kay parang mas more engaging mas maminaw ang mga bata. Naghatag ko kag expression para mapit ka buhay-buhay ng mga stories. So that's all for our report.